Hindi magkamayaw at nagkakandarama ang PCO ngayon sa pag-damage control sa katarantaduhan na kanilang ginawa. Akalain mo, gusto na naman nilang kitilin yung press freedom at maging yung mga reporters ay kanilang ginigipit na rin. Para ano? Para masala daw nila yung mga reporters. At lumutang din mga kababayan, yung idea na ginagawa nila ito o gagawin nila ito para nga patalsikin si Eden Santos ng Net25. Kasi nga pag bumabanat naman nga siya, ay talaga namang sumusugat kay Claire Castro. Ngayon, puntahan muna natin, bago natin pag-usapan yan, ano ba yan at ano ang damage control na kanilang ginagawa dahil sa backlash talaga. Sobrang ang daming negative na comments patungkol dito sa kanilang ginawa. Puntahan muna natin itong si Jay Ruiz. Puntahan muna natin itong si Jay Ruiz. Tignan nyo ang kaepalan nito ha. Asan na ba to? Sa TikTok. Ayan. So eto, panoorin. Pakinggan ng mabuti. Epal na epal. PCO ka lang ha, Jay Castro. Jay Ruiz pala. Sorry, Jay Ruiz pala. Tintik. On the findings on the Senate investigation That's on the for arrest another of- day. Narinig nyo? That's for another day. Hindi ikaw ang tinatanong, Jay Ruiz. Ulitin natin ha. Gusto niyang gusto niyang pigilan si BBM eh. Ang kapal din naman na magmumukha, no? Presidente yung tinatanong, tapos ikaw magsasabi, that's for another day. Tignan nyo. Sir, on the findings on the Senate investigation That's on the for arrest another of- day. on the Senate That's for another day. Sino ka ba, Jay Ruiz? Bakit mo inuutusan o pinapangunahan yung Pangulo kung sasagot siya o hindi? O kung kailan siya sasagot sa mga tanong sa kanya? Bakit may that's for another day? Ba't may ganyan ka? Ano bang authority mo dyan? Sekretary ka ng PCO, tagapakalat ka lang ng good news at yung mga magagandang balita at o yung mga aktibidades ng Pangulo. Hindi ka advisor ni Pangulong Bongbong Marcos na kung kailan siya sasagot sa mga tanong sa kanya o hindi. Ang kapal, epal, ganyan kayo sa PCO. Ngayon, puntahan natin itong issue sa kanila. Mga bobo kasi talaga eh. Ayon dito sa Politico, Palace tightens the gate. PCO to vet both reporters at will. Ano ba itong nilalaman ng ito? Ito si Jay Ruiz, ito yung ASEC yata to. Oo, ASEC. In the move that raises fresh concern over press freedom. Kita mo na? Kita mo na? Unang banat. Unang banat. Pangingitil na sa press freedom. The Presidential Communications Office, PCO, announced that it will now handpick journalists covering President Marcos Jr. sidelining newsroom from the selection process. Tingnan natin kung ano yung dito, kung ano yung palusot nila dito. Kasi nga sila na daw yung pipili ng mga reporters or mga journalist na magko-cover sa sa mga aktibidades ng Pangulo. At doon yung mga yung mga press briefing na yan o yung mga reporters na nagpupunta kapag may mga events ang Malacanang. Effectively, immediately. Wow, immediately. Tingnan nga natin mamaya. The PCO gained a sweeping authority to grant and revoke journalist accreditation, including for so-called false reporting, a vague term that could open to political interpretation. Oo nga naman, bakit kayo na yung pipili? Sasalain nyo yung mga reporters, yung mga gusto nyo lang? Signed by PCO Assistant Secretary for Media Accreditation and Relation Dale De Vera, a former TV reporter, and memo justifies the new rules by branding the palace as the most prestigious bet, requiring only the best among the best of seasoned journalists. Among the best of the best or among the best na makukontrol ninyo? To uphold the highest standard of journalistic integrity, professionalism, and security, the MARO shall be recognized to enforce stricter accreditation guidelines and more rigorous vetting process, the memorandum stated. So, parang mas maging stricto na yung pagpili ng mga journalist. Under the new guidelines, only journalists from media organizations that have been in existence for at least 5 years will be considered. So kung bago kang media organization, wala ka pang 5 years, hindi ka pwedeng mag-cover sa Malacanang. Ganun yun. Paano na yan? Paano yung freedom of the press niyan?
pag bago-bago ka pa lang, wala ka pang 5 years. Hindi ka pwedeng mag-cover sa Malacanang. Wala kang karapatang kumuha ng news personally or directly sa Malacanang. Wala kang karapatan. Katarantaduhan, di ba? Applicants must have 5 years experience covering politics and government, at least a year of tenure with their current employer, and must present a vetted portfolio of ethical and responsible reporting. Ang sinasabi nila dito ay dapat may 5 years experience yung isang journalist na nagka-cover ng politics at government. Why? Why, Jay Ruiz? Bakit? So kung bago ka pa lang na journalist at wala ka pang 5 years na nagtatapik ka o nagka-cover ka ng about politics o gobyerno, etsepwera ka na. Wala na. Wala na naman yung freedom dito. Para kang nag-a-apply kasi magpe-present ka pa ng vetted portfolio. Wow! Katarantaduhan. Their backgrounds will be thorough checked with media executives and previous work will be scrutinized for compliance with journalistic standards as determined by the PCO. Journalists will fall into 3 accreditation types: full access for daily palace coverage, event-based passes for specific activities, and special accreditation granted or case-to-case basis. Naggumawa ako ng research, no. I think si Eden Santos naman dito sa mga requirements nila na 5 years, dapat nagko-cover ka na ng politics o sa government, dapat may 1 year ka na diyan sa employer mo ngayon. I think pasok naman si Eden Santos. Ang problema lang, syempre sila pa rin yung mag-handpick. Paano pag sinabi nilang hindi ka po pwede kasi hindi magaganda yung mga tanong mo? Nagmumukhang masama si Claire Castro doon sa mga tinatanong mo. Pwede, kasi sila yung magde-decide kung i-grant ba nila yung access ni Eden Santos o hindi. So, patay tayo dyan. Baka mawala si Eden Santos kapag ka-in-implement nila ito. Now, ang sinasabi dito, nung unang in-announce nila, ay ita-tighten yung gate, dito tighten the gate, Palace tightens the gate, PCO vet. So, i-vet pa nila. So, kailangan mong magkaroon pa ng 5 years experience, etc., etc. Yun yung isa sa requirements nila. At para daw mawala yung mga false reporting. Imagine, inakusihan mo yung mga reporters dyan na gumagawa ng false reporting o yung kayong mga vague o yung mga malalabo daw na terminology. Kasi nga, nagre-reklamo itong si Claire Castro na twist daw yung kanyang mga sinasabi. So, ano to pakana mo ito, Claire Castro? Ngayon, eto yung updated naman. Updated. Ang sabi dito, politiko din to, security breach. Palace tightens rules on media access after ID abuse incident. Oy, meron na. Meron ng ID abuse incident ngayon. So ngayon, about sa About sa pagpasok na nito. About security na ito. Hindi kaya mga ka-clear, itong si Claire Castro, pinagsabihan o ginawa ito para hindi basta-basta kung sino ang mga pumapasok doon sa press briefing. Kung matatandaan natin, itong si Claire Castro kasi ay nag-invite ng mga kilala niyang vloggers. Yung mga yes man niya na vloggers. Nag-imbita siya para umupo doon at anong gagawin? Mag-observe. So may problema kayo sa mga sa media access doon sa mga IDs. Pero nagpapapasok kayo ng mga hindi naman accredited na journalist na kasama dyan sa Malacanang press corps. Itong si Claire Castro talaga kasi. Tanggalin nyo na lahat, wag lang si Claire Castro at Eden. Sige, okay na ako dyan. So, eto yung kanilang unang damage control. Malacanang on Monday defended its new accreditation rule for journalists covering Malacanang, claiming that the revised guidelines came as a result of the alleged abuse of some journalists. Ano ba itong abuse ng mga journalist daw? Kasi ang sinasabi nung nilabas nila yung report na to ay dahil daw sa mga vague o mga false reporting, kailangan mo pa ng 5 years, kailangan mo pa ng 1 year, etc., etc. Ngayon, meron na silang dahilan. Alleged abuse of some journalists. Ano kaya ito? In an interview over Teleradio, Servicio, Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, ang haba naman,
said a former reporter who no longer belonged to a media organization accredited as a member of the Malacanang Press Corp was still able to enter the palace and cover palace events. So meron kayong problema doon sa reporter na nakakapasok na it's no longer belong to a media organization. So wala na siya. So parang anong nangyari? Naging vlogger na lang yung reporter na yon. Nagpapasok nga si Claire Castro dyan ng mga hindi reporter. O, di ba? So sino ba yung tinutukoy dito? Baka ito na lang yung dinadahilan. Kasi nga si Claire Castro nagpapasok ng vloggers. Nagpasok ng mga kilala niya. Tama ba yun? Sabi niya tingnan mo. Yung iba, di na miyembro. Yung iba hindi na miyembro pero nagpapasok ka ng mga vloggers na hindi naman talaga miyembro. Hindi na sila dapat na parte ng MPC. So yung mga vloggers na pinapasok mo, member or parte ba sila ng MPC? Kasi di na sila empleyado ng diaryo or kung anumang media outlet. Yung mga pinapasok mo ba, empleyado ba ng diaryo o mga media outlet? Hindi. Mga kilala mo lang na vloggers. Yung iba nagagamit yung ID kahit na sila miyembro, baka hindi to, kahit na hindi na sila miyembro ng MPC, nagpapasok ka nga ng mga vloggers. Castro went on. Pero nakakapasok pa din po at nagka-cover kahit hindi na po sila miyembro ng dyaryo at yun lang po yung tinitignan po. Bakit yung unang report ninyo patungkol sa mga false reporting para para matanggal yung mga false reporting at mga vague terms daw o yung mga tinitwist daw na salita ni Castro. Pero bakit ngayon? Yun ang sinasabi mo dito, ang tinitignan din lang naman pala yung mga nakakapasok pa na yung iba ay may ID pa pero hindi na sila member ng kahit anong dyaryo o media outlet. Napakabilis naman yan sana na natanggalin. Napakabilis naman na i-determine. Isa-isahin nyo lang sila. O kaya magpasa lang sila ng ng tawag dito, ng Certificate of Employment. Yun lang. Kung wala silang maipakitang Certificate of Employment at may ID pa sila, di sana tinatanggal nyo na. Ganun lang kasimple yun. May pamemo-memo pa kayo na kayo na ang mag-handpick ng mga reporters dyan sa dyan sa loob ng palasyo. Anong katarantaduhan ito? Damage control. Kasi nga, yung backlash, hindi nyo na naman kinakaya. Siyempre, since security purposes din po kung sino lang yung dapat i-accredit, iyon lang po ang dapat makapasok. So, in-accredit mo ba yung mga pinasok mong mga vloggers dyan? Umupo pa mismo sa harapan mo sa press briefing, Claire Castro. Castro did not name the former journalist that she was referring to or the media agency that the former journalist belonged to. Banggitin ninyo kung talagang meron. Baka palusot nyo na lang ito, pangalanan ninyo. She said, this abuse prompted a review of the PCO accreditation rules for journalists covering Malacanang. Bakit kailangan nyo pa ng memo? Bakit kailangan nyo pa yung mga requirements? Ang problema lang pala ay may abuse sa ID. Katarantaduhan. Tuloy na natin to. Repasuhin din po iyan kung ito bang naibigay nung hindi pa panahon ni Secretary J. Ruiz ay miyembro pa po ng MPC. So kailangan pong repasuhin ang mga dating nabigyan ng ID at dapat pa na makonsider. Hindi na sila empleyado ng dyaryo o media outlet. So kailangan repasuhin po sila. ID problem lang din naman pala. So ba't kayo nagsiset pa ng rules na kailangan yung media outlet ay 5 years in existence na at yung empleyado o yung journalist ay employed na ng 1 year doon sa kanyang current employer? Ba't may mga ganun-ganun pa kung talagang ito lang pala yung rason ninyo? Problema nyo lang pala sa ID. Napakasimpleng gawan ng solusyon. Gumawa pa kayo ng kung ano-ano, ayan, nabalikan kayo. So ngayon, hindi na natin babasahin lahat yan kasi puro katarantaduhan na naman yan, mga palusot na naman yan. Kung gusto nyong basahin, nandito siya, Politico. Search nyo na lang, security breach, Palace Titans rules and media access after ID abuse incident. Now, punta tayo dito sa ABS-CBN. Puro mainstream to ha. Ngayon, PCO the first implementation of new accreditation guidelines for Palace reporters. Hindi na tinuloy. Anyari.
Anyari, hindi nyo kinayang backlash, no? Hindi nyo kayang panindigan yung katarantaduhan ninyong ginawa, kaya hindi nyo na lang itutuloy. O basahin natin ng konti ha. The PCO deferred the implementation of its new accreditation guidelines for journalists covering President Ferdinand Marcos Jr. and Malacanang's on Monday, a day before the stricter policy took effect. Binawi ng mga gunggong. The implementation was suspended after Communications Secretary Jerry Ruiz had a dialogue with officials on the Malacanang press corps. Pwede naman palang pag-usapan lang. Naglabas-labas pa kayo ng ganito na hindi nyo naman kayang panindigan. Ang sabi nga ni Jerry Ruiz, I'm just one call away. Pwede nyo akong kausapin. So, yan lang pala ang solusyon, no? Kausapin mo lang pala yung mga member ng Malacanang Press Corps at problem solved. Hindi nyo na kailangan pang maglabas ng katarantaduhang memo para sa mas istriktong accreditation. Meron lang kayong gustong pinupunto dito. Meron lang gusto kayong i-kick out. Walang iba kundi si Eden Santos. Yun yung opinion ko ha. Opinion ko lang yan. Under the PCO MMDC agreement, journalists covering President will not be required to submit new accreditation documents until contentious term in the new policy has been finalized. May ganito pa kayo. Pero yung bagong memorandum ninyo, hindi pwedeng mangyari yun. Ano ba naman yan? Communication Secretary Under Claire Castro said that the guidelines has not yet finalized. Ayan tayo. Announce kayo ng announce. Lagi na lang. Announce kayo ng announce na walang guidelines. Kaya nabubutasan kayo. Ang sabi niya, hindi naman po yan final. Kung meron po kasi wala akong hawak na guideline ngayon. Ayan tayo eh. Pag tinatanong ka, ay wala pa pong guideline, wala pa po akong hawak, kung meron na po, bibigyan ko po kayo. Lagi na lang. Kailangan po repasuhin muna lahat kasi po, yung mga dating accreditation hindi po magamit. Maaabuso. Palusot! The PCO new accreditation guidelines were released April 25, about an hour before the end of the office. It was supposed to take effect on April 29 or 2 working days after it was released. The PCO earlier said that it wanted to tighten coverage policies of Marcos event to ensure security. The memo was supposed to be interval until news website Politico reported a story. So, yung katarantaduhang ginawa ninyo, defer. Hindi nyo na ito. Ano ba naman yan? Hindi na nila itutuloy, guys. Yan kasi mga tarantado kasi kayo kung ano-ano pinaggagawa nyo dyan.